Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating one-year Bible reading. At ngayon po ay day 107 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Kings chapter 10. Si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Sinulatan ni Jehu ang mga pinuno ng Jezreel at ang matatandang pinuno at ang mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ganito ang nasa sulat. Sinulatan ko kayo sapagkat kayo ang tagapangalaga sa sambahayan ng inyong Panginoon at nasa pamamahala ninyo ang kanyang mga karwahe at mga kabayo, mga sandata at mga lunsod na napapaligiran ng pader. Piliin ninyo ang pinakamahusay sa mga anak ng inyong Panginoon. Gawin ninyo siyang hari at ipagtanggol ninyo siya. Kinilabutan sa takot ang mga pinuno sa Samaria sapagkat naisip nila na kung ang dalawang hari ay walang naggawa laban kay Jehu, lalo wala silang magagawa. Kaya sinagot nila ang sulat ni Jehu at kanilang sinabi, "Nakahanda kaming paalipin sa inyo. Susundin namin ang lahat ng pinag-uutos ninyo sa amin. Hindi kami maglalagay ng hari. Gawin na po ninyo ang inaakala ninyong mabuti." Sinulatan sila ni Jehu ang sabi sa sulat, "Kung talagang kakampi kayo sa akin at handang sumunod sa mga utos ko, pugutan ninyo ng ulo ang mga anak ng inyong Panginoon at dalhin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras." Ang 70 anak ni Haring Ahab ay nasa pangangalaga ng mga pangunahing lalaki ng lungsod. Pagkatanggap nila ng sasulat, pinugutan nila ng ulo ang mga anak ng hari at ang mga ulo'y inilagay sa mga basket at pinadala kay Jehu sa Jezreel. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng tagapagbalita, "Narito na po ang mga ulo ng mga anak ni Ahab." Sinabi ni Jehu, "Pagdalawahin ninyong bunton sa may pagpasok ng bayan at hayaan ninyo roong hanggang bukas ng umaga." Kinaumagahan, lumabas siya ng palasyo at sinabi sa mga tao, "Kayo ang humatol. Kung ako ang pumatay sa aking Panginoon, sino naman ang pumatay sa mga ito?" Natupad ngayon ang lahat ng sinabi ni Yahweh tungkol kay Ahab sa pamamagitan ni Propeta Elias. Wala ngang itinira si Jehu sa sambahayan ni Ahab. Pinatay niyang lahat ang mga tauhan nito at ang mga kaibigan, pati ang mga pari. Pagkatapos pumunta si Jehu sa Samaria, sa daan sa may lugar na tinatawag na Silungan ng mga Pastol, ay nakasalubong niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazias ng Juda. Sila ay tinanong niya, "Sino kayo, mga kamag-anak po ni Haring Ahazias? Naparito kami upang dalawin ang mga anak ng hari at ng reyna." Sagot nila. Ipinahuli niya ang mga ito at ipinapatay sa may hukay, malapit sa silungan. Wala siyang ipinatirang buhay. Lahat-lahat ng napatay ay 42. Nang umalis doon si Jehu, nakasalubong niya si Jonadab na anak ni Rekab. Binati siya ni Jehu at tinanong, "Ikaw ba'y buong pusong nakikiisa sa akin?" "Oo," sagot nito. "Kung ganoon," sabi ni Jehu, "sumakay ka sa aking karwahe." At inilalayan niya ito sa pagsakay. Sinabi pa niya, "Isasama kita para makita mo kung gaano ako katapat kay Yahweh." At nagpatuloy silang magkasama sa karwahe. Pagdating sa Samaria, pinatay niyang lahat ang natitira pang kamag-anak ni Ahab. Wala siyang itinirang buhay tulad ng sinabi ni Yahweh kay Elias. Tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, "Hindi masyadong pinaglingkuran ni Ahab si Baal, ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin ninyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal, at gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Kailangang makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal. Papatayin ang sinumang hindi sasama." Ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatay niyang lahat ang mga sumasamba kay Baal. Iniutos niya, Ipahayag ninyong tayo'y mag-uukol ng pagsamba para kay Baal." At ganoon nga ang ginawa nila. Ang pahayag nito'y ipinaabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat ng sumasamba kay Baal, kaya't punong-puno ang templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, "Ilabas mong lahat ang kasuotan at ipasuot sa mga sumasamba kay Baal." Sumunod naman ito.
pumasok siya sa templo kasama si Jonadab na anak ni Rekab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, "Tingnan ninyong mabuti at tiyaking walang mga lingkod si Yahweh na mapapasama sa inyo." Pumasok sila upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo at pinagbilinan ng ganito, "Bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito. Kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas." Nang maialay na ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at mga pinuno at ipinapatay ang lahat na nasa loob. Saka isa-isang kinaladkan palabas. Nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo, inilabas ang mga sagradong haligi ng templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos winasak nila ang rebulto ni Baal at ginuho ang templo. At ang templo ay ginawa nilang tagpuan at tapunan ng dumi hanggang sa ngayon. Ganoon ang ginawa ni Jehu upang alisin sa Israel ang pagsamba kay Baal. Ngunit tinularan din niya ang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat na sumamba sa guyang ginto na nasa Bethel at Dan na siya namang naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Sinabi ni Yahweh kay Jehu, "Dahil sa paglipol mo sa sambahayan ni Ahab na siya kong nais mangyari, sa sambahayan mo magmumula ang hari ng Israel hanggang sa ika-4 na salinlahi." Ngunit si Jehu ay hindi nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Tinularan niya ang masasamang ginawa ni Jeroboam na naghatid sa Israel ng pagkakasala. Nang panahong iyon, pinabayaan ni Yahweh na masakop ng ibang kaharian ang ibang lupain ng Israel. Unti-unti na silang nasasakop ni Hazael. Nakuha na sa kanila ang gawing silangan ng Jordan, ang buong Gilead, Gad, Ruben at Manases mula sa Aroer sa may kapatagan ng Arnon, pati ang Gilead at ang Bashan. Ang iba pang ginawa ni Jehu ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria at ang anak niyang si Joahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. Naghari si Jehu sa Israel sa loob ng 28 taon. 2 Kings chapter 11. Nang malaman ni Athaliah na patay na ang anak niyang si Ahazias, sinikap niyang patayin ang lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ni Ahazias ay naitakas ng tiyan niyang si Jehosheba na anak ni Haring Jehoram at kapatid ni Ahazias. Itinago niya ito pati ang tagapag-alaga sa isang silid, kaya hindi napatay ni Athaliah. Pagkatapos dinala niya ito sa templo ni Yahweh at 6 na taong itinago roon habang si Athaliah ang naghahari sa lupain. Ngunit ng ika-7 taon ng pamumuno ni Athaliah, ipinatawag ni Joiada ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay na sa palasyo at pinapunta sa loob ng templo. Pinagtibay nila roon ang isang kasunduan sa pangalan ni Yahweh. Pagkatapos iniharap sila sa anak ng hari. Sinabi niya sa kanila, "Ito ang gagawin ninyo ang 3 bahagi ng mga bantay para sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa palasyo ng hari. Ang isang 3 bahagi ay sa pintuang sur at sa isa pang bahagi ay sa may pagpasok sa likuran ng mga tagapagdala ng balita. Ang 2 pangkat namang hindi nanunungkulan sa araw ng pamamahinga ay magbabantay sa hari. Sino mang lumapit ay patayin ninyo. Huwag ninyong hihiwalayan ang hari kahit saan magpunta." Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng iniutos sa kanila ng paring si Joiada. Isinama nila kay Joiada ang kani-kanilang tauhan, pati ang hindi nakatalagang manungkulan kung araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Joiada sa mga opisyal ang mga kagamitan ni Haring David, ang mga sandata at pananggalang na nasa templo ni Yahweh. Ang bawat kawal ay tumayo sa kani-kaniyang lugar at nakahanda sa anumang mangyayari. Ang iba'y sa gawing timog, ang iba'y sa hilaga, sa paligid ng altar at ng tirahan ng hari. Inilabas ni Joiada ang prinsipe. Kinoronahan niya ito, iniabot ang aklat ng kautusan, binuhusan ng langis, at ipinahayag na hari. Pagkatapos nagpalakpakan sila at nagsigawan, "Mabuhay ang hari!" Nang marinig ni Athaliah ang ingay ng mga bantay at taong bayan, pinuntahan niya ang mga ito sa templo ni Yahweh. Pagdating doon, nakita niyang nakatindig ang hari sa tabi ng isang haligi sa harapan ng templo, tulad ng nakaugalian.
Ang mga opisyal at ang mga taga-ihip ng trumpeta ay nakatayo sa tabi ng hari. Ang buong bayan naman ay di magkamayaw sa galak at walang malamang gawin sa pag-ihip ng kanilang trumpeta. Nang makita ito ni Atalia, sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi, "Ito'y isang malaking kataksilan." Iniutos ng paring si Johaida sa mga opisyal ng hukbo, ilabas ang babaeng iyan at patayin pati ang sinumang magtatangkang magligtas sa kanya. Ngunit huwag ninyo silang papatayin sa loob ng templo ni Yahweh. Siya'y sinunggaban nila, nilabas sa daanan ng mga kabayo ng hari, papasok sa palasyo at doon pinatay. Pagkatapos pinanumpa ni Johaida si Haring Joas at ang taong bayan na maging tapat bilang sambahiyan ni Yahweh. Pinanumpa rin niya sa isang kasunduan ang hari at ang sambahayan. Pagkatapos pumunta ang mga tao sa templo ni Baal. Giniba nila ito at winasak pati ang ribulto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan na isang pari ni Baal. At si Joaida ay naglagay ng mga bantay sa templo ni Yahweh. Tinipon niya ang mga pinuno ng mga bantay ng hari at ng mga bantay ng palasyo. At sinamahan nila ang hari mula sa templo ni Yahweh hanggang sa palasyo kasunod ang mga tao. Pumasok si Joas sa pintuan ng bantay at umupo siya sa trono bilang hari. Nagdiwang ang bayan at naging mapayapa sila mula nang patayin si Atalia sa tirahan ng hari. Si Joas ay 7 taong gulang nang maging hari ng Juda. 2 Kings chapter 12. Nang ika-7 taon ng paghahari ni Jehu sa Israel, si Joas ay nagsimulang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 40 taon. Ang kanyang ina ay si Zibia na taga Beersheba. Sa buong buhay niya ay naging kalugod-lugod siya kay Yahweh dahil sa pagtuturo sa kanya ng paring si Joaida. Gayunman, hindi niya napagiba ang mga dambana para sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagpatuloy ang mga tao na maghandog ng hain at magsunog ng insenso doon. Minsan, sinabi ni Joas sa mga pari, "Ipunin ninyo sa templo ang salaping ibinayad kaugnay ng mga handog, ang bayad para sa mga karaniwang handog at ang salaping ibinigay ng kusang loob. Ang salapi ay tatanggapin ng bawat pari mula sa mga tao upang gamitin para sa pagpapaayos ng anumang sira ng templo." Ngunit 23 taon nang naghahari si Joas ay wala pang naipapaayos sa templo ang mga pari. Kaya't ipinatawag ni Haring Joas si Joaida at iba pang pari. "Bakit hindi pa ninyo inaayos ang mga sira sa templo?" tanong niya sa mga ito. "Mula ngayon, hindi na kayo ang tatanggap sa salaping para sa pagpapaayos ng templo." Sumang-ayon naman ng mga pari na hindi na sila ang tatanggap ng salapi sa mga tao at hindi na rin sila ang mamamahala sa pagpapaayos ng templo. Kumuha ng kahon ang paring si Joaida at binutasan niya ang takip nito. Inilagay niya ito sa tabi ng dambana sa gawing kanan ng pintuan ng templo ni Yahweh. Doon inilalagay ng mga paring nagbabantay sa pinto ang lahat ng salaping ibinibigay ng mga tao. At kapag marami ng laman ang kahon, binibilang ito at ng pinakapunong pari at ng kalihim ng hari. Saka inilalagay sa mga supot. Pagkatapos, timbangin ang mga salaping na ipon, ibinibigay nila ito sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. Ito ang ibinabayad nila sa mga karpintero at sa mga manggagawa, sa mga kantero at sa mga tagapagtapyas ng adobe. Dito rin nila kinukuha ang pambili ng mga kahoy, ng mga batong tinapyas at ng iba pang kailangan sa pagpapaayos ng templo ni Yahweh. Ang nalikom na salaping ito'y hindi nila ginagamit sa paggawa ng mga palangganang pilak, mga pantabas ng mitsa, mga mangkok, mga trumpeta o anumang kasangkapang yari sa ginto o pilak. Lahat ng malikom ay ibinabayad nila sa mga manggagawa at ibinibili ng mga kasangkapan para sa pagpapaayos ng templo. Hindi na nila hinihingan ng ulat ang mga namamahala sa mga gawain sapagkat matatapat ang mga ito. Ang salaping mula sa handog na pambayad ng kasalanan at ang salaping mula sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay hindi na inilalagay sa kaban sapagkat nakalaan iyon sa mga pari. Nang panahong iyon, ang lungsod ng Gat ay sinalakay at sinakop ni Hazael na hari ng Syria.
Pagkatapos, tinangka naman niyang salakayin ng Jerusalem. Kaya kinuha ni Haring Joas ang mga kaloob na nalikob ng mga ninuno niyang sina Jehoshaphat, Jehoram at Ahazias na naging mga hari ng Juda, pati na rin ang mga kaloob ng kanyang nalikom. Kinuha rin niya ang mga ginto at pilak sa kabangyaman ng templo at ng palasyo at ipinadala kay Haring Hazael. Dahil dito, hindi na sinalakay ni Hazael ang Jerusalem. Ang iba pang mga gawa ni Joas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Nagkaisa ang kanyang mga opisyal laban sa kanya at pinatay siya ng mga ito sa bayan ng Milo sa may papuntang Sila. Ang pumatay sa kanya ay ang mga opisyal niyang si Josacar na anak ni Semeyat at si Jozabad na anak ni Somer. Inilibing sa Joas sa libingan ng mga hari sa lungsod ni David. Humalili sa kanya ang anak niyang si Amazias bilang hari. At ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.